Welcome back again and again sa ating YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung bago kong nabiling camera. Actually, overdue na tong video na to kasi matagal ko na siya nabili and ngayon lang ako nagkaroon ng time para i-shoot at i-share sa inyo kung bakit nga ba ako bumili ng bagong camera. So first of all, yung pag-uusapan nating camera is itong bago kong nabiling camera, which is yung DJI Action Camera 5 Pro. Diba? Hindi pa alam ko na nabili. So, story muna tayo. So, short story lang. Wala pa talaga akong planong bumili ng bagong camera nung time na yon kasi nga, hindi ko pa nare-return yung na-invest ko dun sa Pocket 2 na nabili ko before. So, gusto ko muna siyang gamitin, ganyan, mag-vlog ulit ako at magamit ko yung Pocket 2. Pero kasi, nung pumunta kami doon, ang gusto lang talaga namin tignan yung Pocket 3 kasi yung Osmo Pocket 3 talaga yung gusto kong bilhin na camera if ever na mag-upgrade ako ng camera. Kasi nung time na yon ay sobrang trending nung Pocket 3 nun sa mga vloggers or sa mga nagki-create ng video, ganun. So, pumunta kami sa DJI store nun sa SM Aura. Wala silang on-hand stock, pero meron silang display ng Osmo Pocket 3. So, syempre, na-excite kami, chinek ko, hinawakan ko, ganyan-ganyan, tinesting ko siya. Tapos, biglang lumapit yung si kuya, si sir, lumapit siya. Tapos, yun nga, shinare ko na gagamitin ko siya for vlogging, ganyan-ganyan. So, sinabi niya lang sa akin yung parang advantage and disadvantage dun sa Pocket 3. Alam ko narinig niyo na rin to sa mga TikTok, sa online, na medyo fragile yung kanyang gimbal. Actually, sa Pocket 2, ganun din naman siya. So, yun yung isang downside. And another thing is yung screen niya, kasi daw finiflip siya. Sabi ni sir doon, hindi daw talaga siya dapat finiflip ng para masasabi nun, hindi siya dapat finiflip ng sobrang lakas. So, dapat dahan-dahan pa rin siya. So, nakakita kasi ako sa online, especially sa TikTok, na ang bilis na sira nung screen nila. So, isa yun sa magiging downside kapag binili ko yung Pocket 3. Tapos, nung nalaman niya nga, nagagamitin ko siya for vlogging, ganyan-ganyan. So, sinuggest niya tong DJI Action Camera 5 Pro. So, syempre, tinesting ko siya. Pero nung time na yun, wala pa talaga akong planong bumili ng camera talaga. Kasi, wala pa akong enough na naiipon talaga noon time na yon para bumili ng camera. So, diniscuss si kuya yung mga advantage and disadvantage. And lahat talaga ng hinahanap namin ni Renz na upgrade dun sa camera na next na bibilhin ko is nandito. Kaya parang sabi namin, ito na ba yung sign na bumili ng bagong camera? Kaya ako din talaga gustong mag-upgrade or gusto nang palitan yung Pocket 2 na camera ko. Is ang lit kasi ng screen ng Pocket 2, diba? So, kung i-compare mo siya sa Pocket 3 or dito sa ating Action Cam, mas malaki yung kanyang screen display, diba? Pangalawa is yun nga, medyo sensitive nga yung gimbal niya. So, kailangan mo talaga ng mag-ingat talaga kasi once na nasira siya, parang mahirap na siya paltan or worse, talagang i-dispose mo na siya, parang ganun. Nahihirapan akong gamitin siya, especially kapag i-flip ko yung camera kasi need mo pa siyang i-click 3 times before siya mag-flip. Unlike dito sa Action Cam, pag meron kang tripod, gaganon-ganon mo lang siya. Sobrang madali lang siyang i-flip. Tapos, kahit mabilis mo siyang i-flip, hindi talaga siya halata sa camera, guys, na finiflip mo yung camera. Gets nyo ba? Kasi na-realize namin noon nung time na nagpunta kami ng Baguio, kung napanood niyo yung vlog ko na nagpunta kami sa falls, talagang smooth nung transition every time na finiflip ko siya and hindi talaga ako nahirapan. Pang-apat is pangarap naman talaga namin bumili ng parang GoPro na camera na magagamit namin every time na meron kaming water activities na ginagawa. And alam naman natin dito sa Pocket 2 is hindi natin siya magagawa kasi hindi talaga siya fully waterproof na camera. So, isa rin talaga yun sa big reason kung bakit nag-switch kami dito sa Action Cam ng DJI. Hindi ko alam kung ang bilis ko magsalita, guys, pero I'll try my best na medyo bagalan kasi parang napansin ko ang bilis ko pala magsalita. But anyway, so proceed na tayo sa ating dito sa Action Camera na pag-review. I-share ko din sa inyo yung mga tools na kasama nung binili namin siya. Ito, syempre, yung pinaka-device.
Tapos, meron na siyang kasamang itong case niya. So, ito siya, ganyan. Ito yung case niya, guys. So, kapag ka mag-water activity kayo, pwede na siyang magamit as waterproof and hindi nagbabago yung audio niya once na nabasa na siya. So, yun sa mga advantage na nagustuhan ko sa kanya. So, meron din siya kasamang tripod. Di ko alam kung anong tawag dito, pero para siyang tripod. Ito yung nagiging, transparent or nagiging, yung hindi niyo siya nakikita. Sobrang haba nito, guys, by the way. Ayan, sobrang haba niya. Tapos, kapag kukuha ka ng video, hindi siya magiging automatic invisible. Parang may i-click ka pa dun sa app ng DJI para maging invisible siya before mo siyang i-save sa gallery mo. So, ganun siya. Meron din siyang kasamang mga wires. So, meron dalawang binigay na wire. So, isa for microphone and isa dun para sa ating device. Yung battery niya, may kasama ng case. So, pagka mag-charge kayo, kukunin nyo siya dito sa device, tapos ilalagay nyo siya dito. So, meron tayong 3 slot ng battery, pero meron lang akong 2 battery na available. So, at least 2 naman na yung meron tayong battery. So, may backup na. Isa pa yun sa reason na nagustuhan ko, kasi sa packet 2, wala akong backup battery sa packet 2. So, once na nalobat na siya, wala na, hindi ko na siya magagamit. So, dito, at least kahit papano, meron akong backup na battery. And then, ang ginagawa ko para sulit yung pagcha-charge, 2 battery na nilalagay ko. Tapos, meron siya ditong outlet kung saan ilalagay mo itong wire na charger. So, ayan. Type-C siya actually. Type-C to USB. So, ilalagay mo lang siya. Tapos, ayan. Cha-charge mo na. So, tapos, meron siyang indicator. Ayan, katulad nito, red siya. So, ibig sabihin, lobat na lobat talaga siya. Actually, kakapalit ko lang kasi ng battery. So, ang indicator naman ng color orange is kapag half na yung na-charge niya or almost pa full charge na siya. Ganon. Tapos, kapag green naman, ibig sabihin, fully charged na siya. So, tapos, meron pa siyang kasamang, ito, yung mga tools para gagamitin. Hindi pala to, sa iba pala to. Ayan, tools para sa mga tripod pag maglalagay ka or something na i-magnet mo dito. Ayan. So, ito guys, binili ko lang din to. Separate to guys, hindi to DJI brand, iba to. So, binili ko lang to sa TikTok. If ever gusto nyo bumili ng tripod, ilalagay ko na lang yung link niya para at least kung meron kayong action camera, ayan, recommended ko tong tripod na to kasi talagang super handy niya. Talagang hindi siya malalaglag. Tapos, ayun no, natatash. Nag-promote pa. Ayan, ganyan siya. So, ilalagay ko na lang guys yung link niya sa description box. Tapos guys, ito palang ating action camera. Pwede siya maging landscape. Pwede rin siya maging portrait. Ayan, ililipat mo lang siya. So, 2 yung magnetic niya. Isang nasa side and isang nasa ilalim. Isa pa yun sa mga nagustuhan ko kasi sa packet 2, kailangan mo pang i-set up para maging portrait yung pagkuha mo ng video. And for me, super hassle siya kasi parang kailangan nakatabingi siya. Correct me if I'm wrong, pero yun kasi yung na-search namin before. Kailangan nakatabingi siya before siya maging portrait, which is for me, ma-hassle siya. Unlike dito, ayan, nilalagay mo lang siya. Ilalak mo lang. Naka-portrait ka na. Tapos naman, meron din siyang kasama dito na ganito. Hindi ko pa siya actually nagagamit. Sabi is para daw to sa car. So, ilalagay mo siya somewhere sa car mo. Tapos, ilalagay mo lang yung nilagay ko dito sa tripod. Para mailagay mo yung device. So, sanction ata to or like sticker na ididikit mo sa car, tapos nandun na siya. Mailalagay mo na anytime yung camera dun sa car. Pero, wala pa kasi tayong personal car, so hindi ko pa siya nagagamit. Aside dun sa adventure combo na binili namin, nabudol na rin kami sa microphone. So, ito kasing, nung bumili kasi ako ng packet 2, bumili din kami ng microphone. Kasi alam ko, separate din siya na bibili. So, ito yung microphone na ginagamit ko sa packet 2. And, bumili ako ng microphone ulit nung bumili ako ng action cam. O, diba? 2-in-1. Talaga namang binungus ko na lahat ng gastos. So, ito siya. Ang cute niya kasi white naman. Kasi last time black. So, ngayon white naman siya. Pinaka nagustuhan ko dito sa mic niya is, ito siya. Meron siyang magnet sa likod.
Sobrang higpit ng magnet niya. Ayan, meron siyang ganito. Tapos, pag kunyari sa damit, kunyari ito, di ba, kiniklip lang siya. Ito, kung ayaw mo siyang makita, ilalagay mo siya sa loob ng damit mo. Yan, like itatago mo. Tapos ito, ilalagay mo lang siya, ikiklip mo. Ayan, so nakadikit na siyang ganyan. So, di ba, hindi nyo makikita yung microphone, pero meron akong suot na microphone. Meron pa rin naman siyang clip, pero mas prefer ko tong magnetic. One more thing is, ito kasing device natin, pwede na tayong gumamit ng 2 microphones. So, eto, di ba meron na siyang internal, ang hirap, di ba? Hindi kasi talaga to professional review. So, meron na siyang internal microphone. Pag-connect ng dalawang microphone. So, ito, for example, isa na siya. And then, pwede ka pa mag-isa pang another na microphone. And super trusted din ako sa mga microphones ng DJI. Talagang malinaw. At meron talaga siyang noise cancellation. So, dun sa microphone na to, meron na siyang kasamang bag. Ito sa bag na to, ano lang siya, cute bag. Pero ang mailalagay mo lang kasi dito, aside sa microphone and then sa other tools niya, pwede mo lang ilagay dito yung mga chargers, ganyan. Ayun o, meron kasi siyang dalawang pocket, up and down. I think yun na yung lahat ng kasama sa nabili namin. Aside dun, guys, meron pa akong mga i-share sa inyo. So, meron akong kodigo dito sa baba. So, meron din siyang, with memory card slot na din siya. Meron na siyang memory, which is nasa around 48 gig ata yung internal memory niya. And good thing kasi pwede ka pang mag-add ng external. So, pwede kang mag-insert ng memory card. Tapos, eto pa yung isa sa mga nagustuhan ko. Kasi dito sa Pocket 2, once na super tagal na ako nagre-record, as in, nag-overheat talaga siya. As in, sobrang umiinit siya. And before, nung una ko ding camera, ganun din siya. So, nagiging problem ko yun. Kasi lalo na kapag nakatapat sa ring light, ganyan-ganyan. So, umiinit talaga siya. And this one, meron siyang continuous recording without overheating. So, natry ko siya last time na nag-record ako ng vlog. So, parang mga 1 hour, 2 hours akong nagre-record and then naka-ring light din ako. Hindi siya nag-overheat. As in, sakto lang yung heat niya. Yung normal heat na lang na... Yung normal heat lang yung meron siya, pero hindi siya yung totally talagang sobrang init kahit na ang tagal-tagal mo siyang nagagamit. Yung battery life niya can last up to 4 hours. Yung 4 hours, guys, is continuous recording yon. Pero kung hindi ka naman continuous recording, magagamit mo siya for the entire day kasi naranasan ko na yun, nagbagyo kami simula umaga hanggang sa makauwi kami ng anong oras na alas 10, 11, working pa rin siya at hindi pa rin siya nalolobat. So far, yun lang yung mga nalista ko. Tapos ilalagay ko na lang, guys, ulit sa description box yung mga prices nila and also yung link, yung FB page ng SM Aura kasi for me, maganda yung service nila na binigay sa akin. So, if ever gusto nyo bumili ng action cam and malapit kayo sa SM Aura, pwede kayo dun bumili. So, ayun lang, guys. Feel ko ang haba na itong video na to. And sana madami akong na-share. Kung meron man ako hindi na-share at meron kayong question, feel free na i-comment nyo yan sa comment section. And itatry ko talaga yung best ko na sagutin yung mga tanong nyo kung makaka-help naman yun sa pag-decide nyo kung ano ba talaga yung camera na bibilin nyo. Kasi nung time na yun talaga, nakadepend lang ako kay Renz kasi hindi talaga ako techie person. Pero ginawa ko yung video na to para sa mga katulad ko na hindi masyadong naiintindihan yung sobrang technical na side and gusto nyo lang talaga makahanap or makarinig ng honest feedback or like personal experience talaga dito sa ating Action Camera 5. May nalaglag. Action Camera 5 Pro. So, ayun lang, guys. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Hindi pa rin ako sanay. And click the notification bell para ma-notify ko every time nag-upload ako ng bagong video. Stay hydrated and see you on my next video. Bye! You mess with me, boy. You are the cause of